What are your thoughts on the turnout? The crowd estimates hover around more than 500,000 people. Well, yun ang target nila, 500,000. At mukhang naabot naman nila yan, basically. Pero before yung rally, parang ang lumalabas, ay ito ay bahagi ng isang destabilization laban sa gobyerno, laban sa presidente. Pero kahapon, mukhang umatras o nagbago ng posisyon yung INC. Ang sabi nga nila, tutol sila sa kahit anong attempt para pabagsakin ng gobyerno through destabilization, resignation, junta, etc. So, very compelling at saka defining yung statement nila kahapon. No? Katulad siya halos nung statement ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, yung evangelical groups, etc. At yung kasabay niyan, yung paglabas ng Armed Forces Chief of Staff General Browner at pinakita nila na sila ay titindig sa konstitusyon. Kaya medyo yung mga gustong sumakay dito sa anti-corruption outrage ng mamamayan at dalhin ito sa isang military junta o isang revolutionary government ay mukhang hindi na sasamahan ng Iglesia ni Cristo. Paano nyo nasabi na umatras itong INC? Ano yung indicators na they were... Well, itong sabi ko nga, itong statement nila, no? Before that, before the rally. That they were heading towards, nagbago sila ng posisyon. Ang pag-atras nila ay yung kahapon. Lalo na, pinaalis nila yung mga DDS, yung mga Duterte, dahil iba yung posisyon ng Duterte. At pumunta na lang sa Liwasong Bonifacio, yung mga Duterte. So these are indications na meron silang pagkakaiba o meron silang rift na dati ay parang magkasama sila. Ang lumalabas kasi dati ay maraming grupo ang sasama dito sa rally ng Iglesia ni Cristo, kasama ang JIL, kasama evangelicals, kasama ang mga Duterte doon sa kanilang Maisug at saka UPI. Ngayon, parang hindi na mangyayari yan. Kaya yung dating trigger na hinihintay nila, itong mobilisasyon na ito na magti-trigger ng isang withdrawal of support, parang wala na yan. Hindi na yan mangyayari.